Mga boss, ano yung gusto mo? One time big time sale or meron kang regular na customer? This video nga pala mga boss ay para sa mga computer store owners, para sa mga computer technicians na nagbabalak no at gustong magkaroon ng sarili nilang computer store business. So tapusin niyo po yung video natin dahil meron akong i-share sa inyo na life lessons and then totoong pangyayari sa pagninegosyo. So, sa mga hindi pa pala nakakilala sa akin mga boss, I am Roger Solvido. Isa po ako negosyante for about 10 years. And then, ngayon, meron tayong isang negosyo na pinapatakbo na which is computer store business for about more than 5 years. Before tayo mag-umpisa mga boss, meron lang akong isi-share sa inyo na isang story ng isang customer namin na pumunta sa shop namin at hindi kami nagkasundo at hindi ko talaga siya binintahan ng gusto niyang unit. Ang story nun mga boss, no, meron kaming isang customer na galing pa sa malayong lugar. Ayun, out of town client yan and then bumisita sa store namin, sa Blue Arm Computer Store. And nung pumasok siya sa store namin, naghahanap siya ng computer para sa anak niya. Yung anak niya pala mga boss ay siguro nasa mga 8 years old pa lang. Sabi niya, "Sir, meron ba kayong mai-recommend na computer para sa anak ko?" So, ayun, tinanong ko yung bata, "Ano ba yung gusto mo?" "Boy, merong na-share sa akin na specs yung bata." And then nagulat ako dahil sobrang high-end. So, matotal mga boss, no? Yung value ng isang unit pa lang, hindi kasama yung monitor, hindi kasama yung keyboard and mouse, umabot siya ng 120,000. Pang gaming daw yon. Mahilig mag-YouTube yung bata and then nakita niya yung specs na yan daw yung na-recommend ng isang influencer or ng isang YouTuber. And then tinanong ko siya, ano ba yung paggagamitan mo boy? Sabi niya mag-aaral pa daw siya. And then sabi ko, ano ba yung games na nilalaro mo? So yung mga laro niya is basic lang naman yung Dota 2. Doon ko na figure out na sabi ko, bakit sobrang high-end naman yung hinihingi mo? Walang problema doon kung okay sa mama niya. Ang mama niya kasi, sabi ng mama niya, bakit naman ang mahal niyan? So meaning to say, yung mama niya is, ano talaga, kumbaga gusto niya na budget-wise maganda. So sabi ko kay ma'am, sabi ko, "Ma'am, actually, yung gusto ng anak niyo is sobrang high-end na po yun sa laro niya. So, hindi talaga siya advisable dahil unang-una, 8 years old pa lang yung bata. And then, nung tinanong ko, yung bata lang naman pala daw yung gagamit nun. So, parang ang laki ng gagastos ka ng 120K dahil gusto ng bata. Diniscourage ko yung bata na siguro mag-offer lang kami ng siguro mga nasa more or less 50K na build dahil kayang-kaya naman yun ng games ng bata. Pero yung gusto kasi ng bata, yung specs na nakita niya sa YouTuber, sobrang nakakaawa yung mama niya dahil yung mama niya is utangin niya lang din sa True Home Credit. Ang problema, yun nga medyo mahal yung down dahil sa home credit kasi up to 60K lang yung pwede niyang ma-loan. So, yun yung problem. And then, pag kukunin niya yung 120K na unit, medyo malaki yung niya, yung ida-down niya. Dumating sa punto na nag-agree na yung mama niya na sabi ng mama niya, sige, yan yung gusto niya eh. So, i-go na natin. Pero ako during that time mga boss, gusto ko talaga is parang ayaw ko siyang bintahan dahil nakakaawa and then hindi talaga siya practical. Imagine mo 8 years old tapos gagamit ng 120K na unit and then di naman yun masasagad lahat. So ayun dumating sa punto na hindi ko talaga siya binintahan because of that reason na ayaw ko kasing ayaw kong masayang yung pera na pinaghirapan ng mama niya and ayun lang,
kumbaga hinanapan ko talaga ng paraan para hindi niya mabili. Time will come, no? I think parang cargo konsensya ko yon, bakit ko yun inalaw. Sinabihan ko na lang si customer na kung gusto nyo talaga yan, try to look for another like counter offer sa another store. Meron naman dyan. At least meron kayong ma-compare sa pricing. Pero yung purpose ko talaga doon is gusto kong i-discourage talaga yung mama niya. After nun, di ko na sila nakita na bumalik sa amin. So, ayun lang, hindi ko talaga sila binintahan doon. So, ang pinakapunto ko lang talaga mga boss, no, na ito, isa din to sa mga tinuturo ko din sa mga tao ko na we're not after sa one-time, big-time sale. We are looking for clients na bibili at bibili paulit-ulit sa atin. Yun yung pinaka gusto ko talaga. So, punto ko lang talaga mga boss, no, na hindi siya sukatan ng growth ng company mo kung may benta ka ngayon. Dahil para sa akin, mas importante yung repeat order ng isang customer. Kasi kung meron kang customer ngayon, tapos pipilitin mo talaga, hahanapan mo ng paraan para lang makabenta sa kanya. Kung yung customer mo, isang beses lang siyang bibili sa'yo, para sa akin, mahirap yun. Tapos na kasi yung relationship nyo doon eh. Pero kung alam mo na that customer ay babalik pa sa'yo or maybe i-refer ka pa niya sa ibang kakilala niya, yun yung mas maganda, di ba? Meron pang isang example mga boss, no? Ito, kalimitan na nangyayari din. Palagi ko tong nire-remind sa mga tao ko na tulungan lang natin sila. We need to satisfy them para paulit-ulit silang bibili. So, minsan mga boss, no, merong mga sales na medyo matigas yung ulo. Kasi sa kagustuhan nila na makabinta lang, so ayun, mag-o-offer sila ng mumurahin, doon na masasacrifice yung quality ng product. So, isa sa instruction ko lang talaga sa kanila is to offer your customers ng quality product. Kahit na mahal yan, okay lang yan. Kasi doon talaga babalik at babalik yung customer mo if they receive the quality service and quality product coming from your company. So, para sa akin, ang dapat nating habulin ay yung o-order ba ulit yung customer natin. Kailangan natin silang i-satisfy para paulit-ulit silang o-order sa atin. So, sinishare ko po ito sa inyo ngayon mga boss dahil isa sa pinaniniwalaan ko mga boss no na it's very important to me yung lifetime value ng isang customer. Ang pinakagulang talaga mga boss is dapat o-order sila paulit-ulit sa atin. Kasi ang problema natin dito mga boss, kapag yung pag-uutak natin is basta makabenta ka lang, hindi mo iniisip yung ano ba yung magiging outcome niyan. Nakabenta ka nga ngayon pero ang tanong, o-order pa ba sila sa inyo? So para sa akin mga boss no, it's very important yung repeat order ng isang customer at kapag nasatisfy mo yung customer mo, kapag natulungan mo siya sa mga problema niya, sila na mismo yung tutulong sa'yo sa negosyo mo. Maybe in the future, i-refer ka pa nila sa mga kakilala nila, di ba? So, yun yung pinakamagandang game. So, para sa akin mga boss, no, kayo, if meron na kayong computer store ngayon, meron na kayong pinaglilingkuran ng mga customers, huwag kayong masilaw sa malaking pera na makukuha mo ngayon. Dahil kapag if you will help your customer right now, if sinusolve mo yung problema nila, tinutulungan mo sila, nag-o-offer ka ng quality products and services sa kanila, sila na bahala sa negosyo mo. So, para sa akin mga boss, mas importante sa akin yung tiwala, mas importante sa akin yung magandang relationship nyo sa customer nyo. Dahil para sa akin mga boss, ang tunay na yaman ng isang computer store ay nasa repeat order. Wala sa one time, big time na jackpot sale. Nasa repeat order talaga. So, ayun lang. I hope meron kayong natutunan in today's video. And then, invite ko pala kayo mga boss. Meron tayong grupo na para sa mga computer store owners. So, i-drop ko na lang yung link sa baba. Okay, pwede kayong mag-join doon and then pwede kayong magtanong sa loob or baka meron kayong gustong i-share. So, ayun lang. And always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!